Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang nakakawindang ng mga patikim natin para sa paparating na One Piece Chapter 1157. Sana pala i-like nyong videong to at sana huwag nyong skip kahit yung may cling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang latest chapter ay pinamagatang Legendary Bar. Pero bago tayo pumunta dyan fam, ay unahin na muna natin ang pagpapatuloy ng cover story na kinatatampukan ng paglalakbay ni Yamato sa Wano. Matatanda ang huli nating nakita si Yamato na sinasamahan ng bagong daimyo ng Ringo na si Kikunojo at ng Yakuza boss na si Ocho papunta sa libingan ng isang itinuturing na bayani sa Wano. Malalaman nga natin sa chapter na to fam na ang nasabing bayani pala ay binawian ng buhay nang dahil sa pakikipaglaban nito kay Kaido. Malaki ang posibilidad fam na ang bayaning tinutukoy sa cover story na yan ay ang parehong individual na nakilala ni Yamato nung kinulong siya ng kanyang ama sa isang madilim na kuweba sa Onigashima nung siya ay 8 taong gulang pa lang. Siya fam yung isa sa 3 samurai na nagpakain kay Yamato nung malapit na itong mamatay sa gutom at ang individual na pumutol sa kadenang nilagay ni Kaido sa kanyang anak. Siya ay isang miyembro ng Shimotsuki clan at direktang descendant ng maalamat na samurai na si Shimotsuki Ryuma, ang nakababatang kapatid ng lolo ni Zoro at ang huling daimyo ng Ringo bago si Kiku. Walang iba kundi si Shimotsuki Ushimaru. Siguro fam ay dinala talaga ni Oda si Yamato sa libingan ni Ushimaru upang makapagbigay ng galang at para naman makapagpasalamat na rin ito sa kanya dahil kung hindi sa pagsasakripisyo na ginawa ni na Ushimaru ay baka namatay na sa kuwebang yon si Yamato. Yan rin ang dahilan fam kung bakit malaki talaga ang pagrespeto ni Yamato sa mga samurai at kung bakit gano'n na lang ang kanyang pagmamahal sa buong Wano sa kadahilan ng pinagkakautangan niya ang mga ito ng kanyang buhay. Kaya naman dahil nga dyan fam ay nagawa ni Yamato na tuluyang talikuran ng kanyang sariling ama at kumampi sa kampo ni na Luffy at ng mga samurai upang ipaglaban ang kalayaan ng mga mamamayan ng Wano. Pagkatapos naman ng cover story ay pumunta na tayo ngayon sa mga nagbabagang mga kaganapan sa mismong chapter 1157. Dito fam ay nagpapatuloy ang flashback ng storya ni King Harold at ng Rocks Pirates. Sinabi dito ng narrator ng kwento na palagi nga raw sinusubukan ng mga miyembro ng crew ni Rocks na traidorin ng isa't isa. Ikinuwento rin dito ng narrator ang iba't ibang mga matitinding krimen na ginawa ng Rocks Pirates sa kanilang panahon. Habang nilalahad naman yan ng narrator fam, ay makikita natin ang buong Rocks Pirates crew na kasalukuyang inaatake ang isang isla upang nakawin ang mga kayamanan na matatagpuan doon. At sa gitna nga ng pag-atake ng Rocks Pirates ay makikita natin na bigla na lang nagsarang daanan papalabas ng isla. At sa sunod na eksena ay pinakita ulit ang nasabing isla na ngayon ay tuluyan na ngang nagkawasak-wasak dahil sa isang malakas na lindol na may yahalin tulad natin sa matinding Gura-Gura no Mi attack na pinakawalan ni Blackbeard sa naganap na Marineford War. Sa parehong eksena naman fam ay makikita natin si Shiki na nakalutang sa ere habang ginagamit ang kanyang Fuwa-Fuwa no Mi o Float-Float Fruit ability. At kasabay nga fam ng paghahasik ng Rocks Pirates ng kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo ay masasaksihan rin natin ang isang pagkakataon kung saan niligtas ni King Harold ang isa sa mga kaalyadong bansa ng Elbaf mula sa isang world government agent. At ang naging aksyon raw na ito ni King Harold ang naging dahilan upang lalong maging malabo ang ugnayan sa pagitan ng world government at ng Elbaf. Pagkatapos naman yan fam ay bumalik na ang eksena sa Rocks Pirates kung saan malalaman natin na nagdesisyon si Rocks na bumalik ulit sa Elbaf upang muling imbitahin si King Harold na sumali sa kanyang crew. Dito fam ay makikita natin sina Rocks at King Harold na nag-uusap sa loob ng bar na tinayo ni Aida sa Underworld. Ngunit sa kabila nga ng pagpupumilit ni Rocks kay King Harold
ay patuloy pa rin siya nitong tinatanggihan. Sa gitna naman ng pag-uusap na ito ni na King Harald at Rox ay mapapansin natin ang batang si Prince Loki na palihim palang pinapakinggan ang mga sinasabi ng kanyang iniidolo. At pagkatapos nga ng eksenang yan fam ay bigla na namang lumipat ang chapter. At ngayon ay mapupunta na tayo sa Marine Headquarters kung saan makikita natin si Garp na pinakikiusapan ng Fleet Admiral sa panahong yon na si Kong. Dito fam, may kine-question ni Garp si Fleet Admiral Kong kung bakit raw ba hindi nila hinahayaan ang lahi ng mga Giants na sumali sa sandatahang lakas ng Marines. Gayong kailangan raw talaga nila ngayon ng pambihirang kakayahan na maaring idagdag ng mga Giants sa kanilang pwersa. Pagkasabi naman niya ni Garp ay sumagot kagad ang Fleet Admiral at pinaliwanag sa kanya na tanging ang mismong world government lang ang may hawak ng pinal na desisyon tungkol sa bagay na to. Kaya naman hanggat hindi raw pumapayag ang mga nakakataas sa kanila, ay wala raw talaga silang magagawa. Sa parehong pag-uusap na yan fam, may tinalakay rin ang dalawang tungkol sa malaking problema na dala-dala ng Rox Pirates at kung paano matutugunan ng Marines ang mga bansang inaatake ng nasabing pirate crew. Sa sumunod na eksena naman fam, ay makikita natin si Shaki na kararating lang sa Hachinosu. Sinabi dito na nagdesisyon na pala si Shaki na umalis na sa Kuja Pirates nang sa gayon ay magsimula ng isang negosyo sa Pirate Island. Katulad pala ni Aida fam, ay nagtayo rin itong si Shaki ng isang bar. Yun nga lang ay sa Hachinosu niya ito binuksan. At dahil dyan ay mabilis na kumalat sa buong mundo ang balitang to. Kaya naman hindi nagtagal at naging maalamat ang bar na ito ni Shaki. At mula nga sa puntong yon ay binansagan na ang dalaga bilang treasure o kayamanan ng Pirate Island. Sobrang kulit raw talaga ng eksenang yan fam. Dahil kahit ang mga halang na kaluluwa ng crew ng Rox Pirates katulad ni na Captain John, Shiki, at kahit pa ang mismong kapitan nila na si Rox D. Sebek ay labis-labis ang pagkuhumaling kay Shaki. Talaga namang nakakatuwang tagpong yan fam dahil makikita natin sina Rox at ang lahat ng mga pirata na naghugis pusong mga mata habang ang kanila namang mismong mga puso ay tumatalon papalabas sa kanilang mga dibdib. Katunayan pa nga ay maging si Whitebeard ay hindi rin nakaligtas dahil bagaman seryoso ang ekspresyon sa kanyang muka ay mapapansin nating tumatalon na rin papalabas ng kanyang dibdib ang kanyang puso. At bukod pa dyan ay naging heart-shaped na rin ang kanyang mga mata dahil sa labis na pagkabighani sa kagandahang taglay ni Shaki. Ang bagong titulo namang nakuha ni Shaki na kayamanan o treasure ng Pirate Island ang siyang naging dahilan upang mabulabog ang buong One Piece community. Kung babalikan kasi natin ng eksenang to fam na naganap sa flashback ni Kuma sa Egghead Arc, ay makikita natin ng napaka-interesanteng linya na binitawan ni Garp. Sa tagpong to fam, ay pinapabalik ni Fleet Admiral Kong sa duty si Garp, kahit na nasa gitna pa ito ng kanyang pagbabakasyon. Sinabi dito ng Fleet Admiral na meron raw kasi silang nakuhang impormasyon na maaring nasa malaking panganib ngayon ng mga Celestial Dragons na nagdaraos ng kanilang human hunting game sa isla ng God Valley. Sumagot naman si Garp at sinabing ano raw bang pakialam niya kung mapahamak ang mga Celestial Dragons na yon. Ilang beses na raw niyang binalaan ng mga ito tungkol sa Pirate Island. Sinabi pa nga raw ni Garp na siguradong babalikan sila ng Pirate Island sa oras na pakialaman nila ito. Kaya naman nababagi lang raw talaga sa mga Celestial Dragons sa mapahamak dahil hindi sila nakinig sa kanya. Napatanong pa nga dito si Garp at sinabing ano raw ba kasing inaasahan ng mga Celestial Dragons. Dahil natural lang naman daw na bawiin ng mga pirata ang bagay na yon na ninakaw ng mga Celestial Dragons mula sa Hachinosu. Lalo na't ang bagay na ito ang tinuturing na treasure o kayamanan ng Pirate Island. Ayan na nga fam, ang linya na naging mitya ng napakainit na usapan ngayon sa One Piece community na nagsasabing si Shaki pa lang dahilan kung bakit naganap ang God Valley incident. Ibig sabihin yun fam ay nilusob pala ng Rox Pirates at ng iba pang mga pirata ang God Valley nang sa gayon ay mabawi nila mula sa mga Celestial Dragon si Shaki.
Isa pang matinding ebidensya na si Shaki nga ang pakay ng Rocks Pirates sa God Valley ay ang eksenang to, kung saan sinabi na kung sino man raw ang mananalo sa human hunting game ng mga Celestial Dragons ay magkakamit ng napaka-espesyal na premyo. Mataas ang chance sa fam na si Shaki na nga mismong tinutukoy ditong espesyal na premyo na makukuha ng magiging champion sa palarong to ng mga Celestial Dragons. Bukod pa dyan fam, ang pagkidnap na ito ng Celestial Dragons kay Shaki ang naging dahilan kung bakit napilitang sumali sa Rocks Pirates si Gloriosa dahil upang mailigtas ang kanyang first mate ay kinailangan ni Gloriosa na makipagtulungan sa isa sa pinakamalalakas na pirate crew sa panahong yun. Pero kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Sangayon ba kayo na si Shakuyaku na nga ang treasure ng Pirate Island na ninakaw ng Celestial Dragons mula sa Pirate Island na siya namang naging mitya upang maganap ang tinaguriang God Valley Incident? Pero bago pa nga pa matapos ang napakatitinding mga patikim natin para sa paparating na chapter, ay meron pa tayong huling pasabog. Sa pagpapatuloy nga ng chapter ay makikita naman natin ngayon ang 5 Elder Stars sa Marisha na may pinadalang mahalagang mensahe para kay King Harald. Sinabi dito ng 5 Elders na papayagan na raw nila si King Harald na masali ang Elbaf sa world government sa isang kondisyon. At ang kondisyong ito ay kung tatapusin ni King Harald ang buhay ni Rox D. Sabek. Grabe naman talaga ang twist na yan fam. Sakto pa talaga at base nga sa mga pangyayari sa chapter ay malapit nang maganap ang God Valley Incident. Ang parehong pangyayari sa kasaysayan kung saan natapos ang paghahari ni Rox sa karagatan. Ibig sabihin kaya niyan fam, may present din si King Harald sa God Valley nang inatake ng Rocks Pirates ang mga Celestial Dragons doon. Maaari nga kayang tinanggap ni King Harald ng alok na ito ng 5 Elders at tuluyan nga niyang tinapos ang buhay ni Rox. Nakakalungkot naman kung ganun nga ang nangyari fam. Lalo na at mataas pa naman ang respeto ni Rox kay King Harald. At higit sa lahat, ay tinuturing niya pa ito na kanyang matalik na kaibigan. Pero sa palagay ko fam, ay hindi magagawa ni King Harald na traidorin si Rox. Lalo na at iniidolo ni Prince Loki si Rox. Kaya naman siguradong hindi mapapatawad ni Prince Loki ang kanyang ama sa oras na tapusin ito ang buhay ng kanyang idol. Pero kung hindi man pumayag si King Harald sa kondisyon na ito ng 5 Elders, ay paano naman kaya sila napapayag na tanggapin ng Elbaf bilang bahagi ng world government? At sino kaya ang misteryosong individual na nakita natin na nagnakaw ng legendary devil fruit sa loob ng Aurus Castle? Grabe, mukhang marami-rami pang mga misteryo ang kailangang masagot ni Oda sa flashback na to ah. Kayo ba fam? Ano bang masasabi nyo tungkol sa nag-aapoy na mga revelasyon sa paparating na chapter? Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!